Pero ang pinaka nakakapagtaka raw ayon kay Melba, ang mga misteryosong marka sa sahig ng second floor na di umunoy bigla na lang daw lumitaw dito. Saksi rin ang security officer na si Avelino sa pangyayaring ito. Araw ng linggo noon, may narinig ako mga sunod-sunod na kalabog sa taas. Lunes ng umaga, yung division head nagtanong sa akin kung sino ang nagbukas at naghakot ng mga gamit doon sa loob ng division. Sabi ko, ma'am, wala namang natirang empleyado, nagtrabaho rito na empleyado para magtrabaho doon sa division na yun. At wala rin naman kaming susi para buksan namin yun. Ang pinagtataka daw niya, bakit may mga guhit ng na itim doon sa loob ng division papunta rin sa isang Iranian room. Nagulat na lang ako nung nakita ko na yung pagkakatutok ng CCTV camera, biglang nawala yung mesa at saka upuan na kung saan doon nakatutok yung camera. At ang nakita ko lang doon, yung mga parang mga may dumadaan na guhit, yung parang kung baga sa TV, yung parang nawawala ng signal. Sa kasamaang palad, hindi raw nila nagawang itago ang video ng CCTV camera. Yung record po namin ng CCTV namin is good for 15 days lang. Pag record po ulit noon, mawawala na yung pinakahuling record. Medyo matagal na yung nangyari, kaya hindi na natin pwedeng ma-recover. Meron silang sinasabi na something interesting. These markings that go all the way. Meron pang isa na dumadaan sa ilalim ng table. Which is weird kasi sabi naman ng mga custodian dito, hindi naman daw nagbago yung posisyon ng table from the weekend hanggang nung Monday. So, paano nagkaroon ng markings under the table? Tapos ang isa pang nakakapagtaka, you see here, wall na to eh. See, there's the wall. And then the markings, tumatagos sa pader eh. Ito, isa. May isa pa dito. Sabihin na natin, kunyari na may nag-trip nga na nagsakay ng bike dito or nagtulak ng kung ano man, hindi magiging ganyan sa kasagad sa pader yung markings nito. Di ba? Dapat may konting gap yan. Isang malaking palaisipan para sa akin kung sino o ano ang gumawa ng mga bakas na ito sa sahig. Dahil maging ang mga nagtatrabaho rito, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang mga markang ito. Dito raw yung minsan nagbabagsakan yung mga libro kahit walang tao sa loob. Halos wala akong maaninag pagpasok sa bahagi nito ng library. Nababalot ng dilim ang buong paligid. Can't see anything. I'm just going by the light of my camera monitor. Tsaka yung yung pa-zigzag-zigzag ng mga bookshelves. Just really freaking scary. Isipin mo naglalakad ka dito mag-isa. Get tayo, third floor, see some steps. Of course, more books. Ito ang periodical section, kung saan makikita ang iba't ibang koleksyon ng magazine at dyaryo. Di umano, dito raw nagpapakita ang multo ng dating kasamahang librarian na namatay sa sakit ng pneumonia. Isa akong taong mahilig magbasa.
very comfortable when I'm surrounded by books, literature. But this place... Come on. It's freaky. Sino ba namang taong nasa normal na pag-iisip hindi kakabahan kung maiwan dito mag-isa? I mean, kung caretaker ako dito sa lugar na to na kailangan kong mag-rounds every so number of hours, hindi rin ako magtatagal dito. Come on. Maglolokohan pa ba tayo?